Marami na nga ang nagiging powerhouse team ng basketball dito sa Asia habang papalapit ang FIBA Asia Cup. Nandyan ang Japan at kung solid na lineup ang ginamit nila ay inaasahan na isa sila sa mabigat nga rin na team dito sa paparating na FIBA Asia Cup. Australia at New Zealand ang gold medalist at ang bronze medalist ng nakaraang FIBA Asia Cup. Nandyan rin ang Lebanon ang silver medalist at binigyan nila ng magandang laban ang team ng Australia at muntikan pa nga nilang ma-upset ang team ng Australia sa finals ng FIBA Asia Cup 2022. Hindi rin magpapahuli ang team ng Jordan, China, South Korea at maging ang team ng Taiwan na tumalo sa gilas. Kitang-kita na magiging mahigpit ang labanan sa FIBA Asia Cup at hindi pa nga maganda ang naging laro ng gilas noong walang Kai sa kanilang sistema. Kitang-kita yan sa Doha International Cup at third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman marami ang nangangamba ngayon sa kung ano ang magiging kalagayan ng gilas sa FIBA Asia Cup. Nasa adjustment ang gilas at kitang-kita na nahihirapan ang mga ito. Hindi masaya ang mga fans dahil sa sunod-sunod na talo ng gilas. Wala tayong solid na opensa sa loob ng paint. Yung mga bigs natin minsan pilit ang jump shot, hindi gaanong makaporma sa loob ng paint. Ito ay noong walang Kai na nakaka-attract ng gusto sa depensa ng kalaban dahil sa kanyang height at nagkakaroon naman ng opening o magandang pwesto ang ibang gilas players natin. FIBA Asia Cup draw na nga at magkakaroon ng palabunutan kung sino-sino ang mga magkakalaban o yung mga magkakagrupo. Aasa tayo sa swerte ngayon at sana ang mga teams na mapabilang sa grupo ng gilas ay ang team ng Saudi Arabia, Syria, Guam. Kung hindi naman kaya ay ang Qatar. Posible na magkaroon ng ganitong senaryo, tatlong mahihinang teams tapos isang malakas na team sa isang grupo at sa ganitong paraan sigurado na tayo sa second round o quarter finals. Kung hindi naman kaya kahit na dalawang mahinang team sana ang mapasama sa grupo natin. Aminado tayo na hindi maganda ang kalagayan ng gilas ngayon. Hindi solid ang performance ng team, hirap sila na makapag-adjust na walang kaya sa kanilang sistema at kung nagkataon pa nga na powerhouse team ang nasa grupo natin ay mas mababa pa sa 50% ang chance ng gilas na umabot sa quarterfinals dahil na rin sa mas nagiging malakas pa nga ang ibang teams dito sa Asia. Para sa atin, huli na ng konti si QMB. Magandang pagkakataon sana ang Doha International Cup at yung third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ito ang tamang oras para masubukan sana ang batang ito sa sistema ni Coach Tim Cone. At kung sa FIBA Asia Cup pa lamang natin siya gagamitin, asahan na natin na halos kaparehas ng gilas na naglaro sa third and final window ng qualifiers ang mapapanood natin sa FIBA Asia Cup. Masakit man na sabihin pero ito talaga ang kalagayan ng gilas ngayon. Maganda naman ang nabuo ni Coach Tim Cone na team. Ang naging problema nga lang ay talagang tinamaan ng injury ang ating mga players. Kung ang naturalized player ng gilas ay isang malakas na 7-footer ay masasabi natin na may pag-asa pa ang gilas dahil magiging solid ang depensa natin sa loob ng paint. Maging yung inside plays nga rin ay malakas, may mapapasahan sa mga alley-oop play at yung rebound percentage nga rin natin ay papalag at hindi gaanong magpapahuli sa rebound numbers ng kalaban. Nakita ni Coach Tim Cone ang kakayahan ni Kai kaya naman ginamit niya ito ng gusto. Isa sa pinakakailangan ng kanyang sistema, yun nga lang walang backup si Kai Sotto at hindi nga rin inaasahan na magkaka-injury siya. Kaya naman kung makakahanap ang gilas ng isang 7'3 na naturalized player na mas malakas pa nga kay Kai ay masasabi natin na lalakas talaga ang gilas. Meron tayong maaasahan sa loob ng paint at kung may nagka-injury nga sa kanila ay meron tayong magagamit kasama nina Junmar, AJ Edo at QMB. Kung nagsabay naman sila ni Kai Sotto ay magiging parang Team France ang gilas natin. Rudy Gobert at Wembanyama ang datingan. Dadaan sa butas ng karayom ang gilas ngayong FIBA Asia Cup. Kitang-kita natin na nasa adjustment period ang team at hindi maganda ang tinatakbo nito, panay talo. Kaya naman halos karamihan ng gilas fans ay nangangamba na baka hindi nga maging maganda ang laro ng gilas sa FIBA Asia Cup. Tinambakan naman ng Lakers ang team ng Oklahoma City Thunder. 126-99 ang final score natin. Nagpapatunay na mahirap na kalaban ang Lakers sa serye. Maganda-ganda ang chance nila ngayong season na ito na umabot sa finals ng NBA. Boston Celtics at Cleveland Cavaliers ang nangunguna sa Eastern Conference Finals at nasa top 5 naman ang Milwaukee Bucks. Sa Western Conference naman, Oklahoma City Thunder ang number 1, number 2 ang Rockets at kasunod nila ang bigating teams ng Lakers, Nuggets, Warriors at Minnesota Timberwolves. Malaki ang naging negative impact ng pagkawala ni Kai sa sistema ni Coach Tim Cone. Yung mga plays na kagaya nito sa kanyang depensa tapos pasa ang bola, nakikita niya ang mga open niyang kakampi para sa open 2 at 3. Yung depensa nga rin ng gilas sa loob ng paint ay bumaba ang level. Mas madali nang nakaka-score ang mga kalaban sa loob ng paint. Walang 7-3 na nag-aabang para sa mga block shots. Mahihirapan ang gilas sa FIBA Asia Cup pero bilog pa rin ang bola. Posible na makagawa pa rin ang gilas ng mga upset
wins laban sa malalakas na teams.